Good morning! Ngayong araw ay pupunta kami sa probinsya ng papa ko. Bibiyahe kami papuntang Ifugao. Noong Father's Day kasi, ito nga yung naisipan kong gawin para kay papa. Yung bumisita nga sa kanilang probinsya. First time din doon ni Kevin, kaya naman ipapakilala ko din siya sa mga kamag-anak namin. Sa mga hindi nakakaalam, sa Taiwan nakatira ngayon ng papa ko. Hindi nga ako nakakapunta doon sa Ifugao. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Nandito nga pala kami ngayon sa Ambuklao Road. Nag-stop over muna kami para umihi at saka bumili na rin ng tubig. Inilipat na rin namin yung ibang mga gamit sa likod. Dahil kasama ulit namin sina Vincent at Eugene. Kompleto na naman silang nasa Ghost Fighter. At dahil hindi pa nga namin napalagyan ng roller lid itong si Bruno, gagamit na muna kami nitong tolda para may pambalot sa mga gamit. Di balit next week ay papalagyan naman namin. Maraming magagandang tanawin dito sa Ambuklao Road. Yun nga lang ay nakakahilong daan. Syempre dahil nandito na rin lang kami, dumaan na rin kami sa may dam na ngayon ay kakaunti nga lang yung tubig. Dito nga kami nagpupunta noon kung gusto namin bumili ng mga malalaking tilapia. Karamihan ng mga bumabiyahe dito sa Ambuklao Road ay napapadaan din dito sa may bandang dam. Maganda talagang view dito. 3 years ago nga nung una akong dinala dito ni Kevin. Pagkatapos nun ay dumiretso na kami sa biyahe hanggang sa makarating na kami dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. At another stopover nga ulit. Lagi kasi ako nagugutom tsaka naiihi. Saktong-sakto nga dahil may bilihan ng buko pie. Ito yung pangunahing produkto nila dito sa Nueva Vizcaya. Dahil hindi pa nga kami nagla-lunch, nagpakabusog muna kami sa buko pie. In fairness, napakasarap dito at mura pa. Nung maubos na nga namin at nakapagpahinga na, bumiyahe na ulit kami. Nasa part na kami ngayon ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Actually, yung pagpunta namin sa Ifugao ay hindi na surprise kay Papa. Tumawag kasi ako sa kanya nito. And then tinanong ko kung meron ba siyang request. Sabi niya kung pwede ko daw bang bilhan yung isa niyang kapatid ng cellphone dahil nga wala daw cellphone ngayon yung isa kong tito. Gusto raw kasi niyang natatawagan para nakakamusta niya palagi. Since nasa Bayumbong kami, sinearch ko na lang yung pinakamalapit na electronic shop. Tapos itong clickers yung nagpakita. Since meron naman na kaming nahanap, ayaw na naming lumayo. Actually, sa totoo lang, mabilisan lang sana yung pagbili namin. Kaya lang, eto na nga yung sinasabi kong distraction sa biyahe namin. Yung napuntahan namin electronic shop kasi, bilihan pala siya ng mga computers. Although nung nagtanong ako, meron din naman daw silang binibentang mga cellphones. Pero ang pangunahan nilang mga produkto is about nga mga computers. Nako, kung makikita nyo lang yung mga mata ni Kevin, bigla talagang nagningning. Saktong-sakto kasi nagbibuild siya ngayon ng kanyang computer. Mahilig kasi yan maglaro ng Dota. Ewan ko nga kung sinadya niya talaga to kasi siya yung naghanap sa Waze. But anyway, since maaga pa naman, hinayaan ko na muna siya dyan. Sabi niya, mag-i-inquire lang naman daw siya. Pero in fairness, mukhang maganda tong napuntahan namin. Wala man akong alam sa mga computer, pero based sa mga naririnig kong pinag-uusapan ni na Kevin, feeling ko quality yung mga items nila at mura. May mga ilan-ilan na kasing nabili si Kevin. Actually, nabuo niya na yung CPU. Tapos tuwing magtatanong siya nung kapareho nung nabili niya, lagi nga niyang sinasabi na mas mura dito. Nagpa-build kasi siya nun sa Maynila dahil nga malapit nang magawa yung bahay namin. Pinayagan ko na rin siyang mag-build ng kanyang computer dahil kako meron naman ng paglalagyan. Ayan gat meron pa siyang mga listahan. Sa totoo lang, ay nabili niya naman na yung mga yan. Ewan ko ba't gusto niya pang malaman yung presyo dito. At ang ending, nang hinayang pa siya dahil nga daw mas mura dito. Mabuti nga at mababait yung mga staff nila. May mga computer sets na rin sila na pwede nang bilhin. Mostly daw ng mga customers nila yung mga estudyante. Tapos yung mga may hilig nga sa online games. Mas mahal pa lang computer kapag panglaro, no? Kaya napatanong tuloy ako kung lahat pa ng mga computer sa magkakapresyo. Meron naman daw silang mga budget friendly para sa mga estudyante. Tapos meron pa daw silang back to school discount sa mga Acer products. Alam nyo, pagdating sa mga ganitong bagay, hinahayaan ko na lang si Kevin. Napagdaanan ko rin naman kasi yan. Nung high school ako, naglalaro din naman ako ng Dota. Kaya lang sa mga computer shops lang. Kaya hindi ako na-involve sa mga computers. Paano ba naman? Magbabayad ka lang ng 15 pesos, makakalaro ka na ng 1 hour? Syempre, doon na lang ako. Anyway, sunod niya namang nakita itong mga gaming chair. Gusto niya kasi talaga itong brand ng Cougar. Although may kamahalan, pero maganda naman daw yung quality. Madami silang mga gaming chair dito. Kaya naman hayan at pinagtatry niya. Maganda raw itong nare-recline. Sabi ko nga sa kanya kapag kukuha siya ng gaming chair, yung pang matagalan na din. Heto nga at may bumili na naman sa kanila ng 2 laptop. Siguro ito yung nabanggit ko kanina na promo nila. Nag-a-accept din pala sila dito ng installment via home credit. Naku, munti ko na nga makalimutan yung pinunta namin dito. Naghahanap nga pala ako ng cellphone. Konti nga lang yung units na meron sila dito. Pero since nandito na din naman kami, dito na ako bibili. Pumili na ako ng isa. Niyayaya ko na nga si Kevin para bayaran. Kaya lang ayaw pa magpaawat nito. Mukhang dito nga niya gustong bumili ng keyboard tsaka mouse. Total yun na nga lang daw yung kulang niya. Actually, bago kasi yan bumili ng bagay-bagay, nagka-canvas muna siya. Tapos kung saan yung pinakamura, doon siya bibili. Kaya sabi niya same brand lang naman daw yung mga kinanvas niya sa Maynila. Pero dito sa Clickers, mas mura daw siya ng konti. Syempre, depende rin naman sa brand yung mga presyo. Hindi naman din siya kumukuha ng pinakamahal. Basta't okay ang quality, yun yung bibilihin niya. Pero naku, sa totoo lang, nakakagulat kaya yung presyo ng pagbibuild ng computer. Yung dati niya kasing gaming laptop, binenta niya.
dahil mas gusto nga niyang bumili ng PC. Meron ako nakitang CPU dito na maganda. Actually, itong case niya. Ang tawag daw dito ay dark graffiti. Pwede kang magsulat. Sabi ko nga, sayang at sana ito na lang yung binili niya. Para kung sakali, dito ko maglilista ng mga iuutos ko sa kanya sa bahay. Ang cool, diba? Buti na lang pinatry nila sa akin magsulat. Ni-request pa nga nila na pirmahan ko na rin daw. Hay nako, sana lang wag munang lalaki yung unang maging anak namin. Ay, siguradong may hilig din yun sa ganito. Nagtanong nga kami kung meron bang clickers sa Baguio or sa Manila. Kaya lang dito lang pala sila sa Nueva Vizcaya, sa Solano at saka dito sa Bayombong. Pero meron naman daw silang Shopee tsaka Lazada. So sabi ko kay Kevin kapag may kailangan pa siya, order na lang siya sa susunod dito sa clickers. Sabi niya kompleto daw kasi sila kaya gusto niya dito. Kahit nga itong si Eugene tsaka si Vincent, parang konti na lang ibabubudol na rin sila. Tinutokso nga sila ni Kevin ang kumuha na din. Kaya lang wala pang ang cover yung likod ng pick-up. Paano na lang kapag umulan? Malayo pa naman yung pupuntahan namin. Anyway, sabi ko nga kay Kevin magmadali na. Magto 30 minutes na nga kami dito. So ayan, at nakapag-decide na rin siya ng kanyang keyboard tsaka mouse. Ay naku talaga, kapag nag-asawa ka, para ka na rin may panganay na lalaki. Magbabayad na nga sana siya. Maya-maya ako naman yung na-distract. Hindi ko kasi pinapansin tong mga JBL kanina. Pero marami silang benta dito. May nakita kasi akong kakaibang speaker. Itong umiilaw-ilaw. Naku, noon pa man, gusto ko na talaga magka-speaker ng JBL. Pero kasi 'di ba mahal tong mga to. Yung nagustuhan kong speaker, yun bang sumasabay-sabit yung ilaw? Ito pala yung Pulse 5 na model. Dahil mahal to, hindi ko sana pag-iinteresan. Pero sabi ni Kuya, naka-discount daw. Kaya naku, sige na nga. Saktong-sakto ito sa mga camping tsaka sa mga laybay. Mahilig kasi kami magpa-music ni Kevin. Mabigat pala to sa personal. Pero ang cute-cute ng itsura niya. Para lang siyang tumbler. Siya ko nga pala yung talagang SRP nila. Yung wala pang discount. Kahit original price nila dito, mas mura pa rin ng 200 compared sa online. So ayan, quits na tuloy kami ni Kevin. Hindi ko na siya masasermonan. Kasi kahit ako, nagpabudol din. Buti na lang available ang card payment sa kanila. Nabanggit ko nga kanina na pwede din ng installments. Pero sabi sa amin, mas prefer daw ng mga tao dito yung Tamaan BMPC. Dahil mas mababa nga daw ang interest rate. Yun ang ina-avail ng mga taga Nueva Vizcaya tsaka pati na rin mga taga Ifugao. Dahil malapit na nga yun dito. Ayan, finally makakabiyahe na ulit kami. Cellphone lang dapat yung bibilhin. Natagdagan pa tuloy. Mamaya dadaan pa din kami ng mga pasalubong. Alam ko kasi maraming mga bata doon. Mahaba na nga tong vlog ko kaya susundan ko na lang ulit ng isa. Promise, i-upload ko rin kaagad-agad na makita nyo na rin kung anong itsura ng lugar namin sa Lamot Ifugao. See you tomorrow! Bye!